Hello, magandang madaling araw na. 12:00 na ng madaling araw ng gabi. Ay magandang umaga po sa lahat. At tayo po ay magla-live for your education. Hindi ito for political blogging, kundi para sa edukasyon ng mga mamamayan. Patungkol po sa tulay. It so happened na ako po ay civil engineer at analisahin ko po ang dahilan kung bakit na analisahin ko kung anong dahilan talaga ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng isang span o pangsyam na span ng tulay sa Kabagan to Santa Maria sa Isabela. So magandang umaga po, Super Ma'am Shi. So itong adikain ko ay para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon, tamang analysis. So ngayon, ganito po ang ating umpisahan. Ano ba talaga ang dahilan? Hindi ko na po aantayin ang mga investigador ng bayan. Kasi lumalabas po ang bagal kung gumalaw ang pamahalaan. At pangunahan ko na kayo at ako'y magsasampa rin ng kaso rito. Ang sa aking investigasyon, may kasalanan dito ang sekretary ng DPWH. Kasi siya ang direkta na nag-supervise at nagmumonitor. So, ibig sabihin, isasama ko sa kaso si Secretary Manny Bunuan. Ang kasama niya sa ikakasuhan ko rito ay yung kanyang regional directors na naka-assign, successive. Sinundan ni Engineer Malinab ay si Engineer Reynaldo Alconcel. So sila po nakakaalam, sila lang kakasuhan ko, hindi po sa dulo kung sino man. Nakasama ko na rin si Mark Villar. Kasi sekretary siya sa panahon ni Duterte. Nag-umpisa kasi po ito sa panahon ni Noynoy. So isama ko na rin si Noynoy at isama ko na rin kung sino yung DPWH secretary sa panahon ni Gloria. Kasi according to Congressman Rodito Albano Jr., na dating gobernador daw siya noon, nung nalaman niya na ang nagdisenyo ng tulay ay mga Hapon, ayon sa pagkakausap nila kay Madam Gloria Arroyo. So, ang secretary sa panahon ni Gloria Arroyo ay si Hermogenes Ibdani. Yung PNP chief dati na nang mag-retire ay inupo siya bilang DPWH secretary. So, ang pinakamalaking achievement ni Hermogenes Ibdani na nakita ko ay yung paggawa niya ng napakahabang tulay, pagtulay pinag-usapan, diyan sa Sugod sa Southern Leyte. Yung Sugod po ay hindi pa ginawa yan noong 2002 nung umuwi ako sa Coronadal galing Manila. Nagmaniho ako ng aking Toyota Corolla. So, byland. Nang dumaan ako sa Sugod na mayroong isang section ng Sugod Mountain, may mga rabin o bangin sa gilid, napakatarik na bangin. Siguro pwede mo sabihin 1 kilometro ang lalim ng tarik ng bangin. So ngayon, liliko ka lang ng konti at babalik. Yung portion na yon ng bundok ay lagi may waterfalls na nahuhulog. Kaya yung kalsada ay laging nagigiba. At pag nang dumaan ako doon, tinulak ang kotse ko ng mga sundalo na naka-assign doon. At ang ginagawa ng sundalo doon kung bakit doon sila ay hindi lang tagabantay ng peace and order, tagabantay ng mga rebelde, kundi tagatulak din lahat ng sasakyan. Hindi po kayang dumaan ng sasakyan doon pag dumaan doon kasi nga basa lagi ang lupa galing sa mga waterfall sa pinakatuktok ng bundok. Yung Sugod, isa yan sa lugar dyan sa Southern Leyte na napuntahan ko na kung saan napakaraming waterfalls na nahuhulog. So dahil sa maraming waterfalls, may danger dyan na mag-landslide. Pero sa awa ng Diyos, wala pa ako narinig na nag-landslide dyan sa Sugod. Ibig sabihin, mabato-bato yung lugar. Ngayon, sa lugar na yung sinasabi ko na itutulak ka pa, medyo malambot ang lupa ron. At para mabigyan ng solusyon yan,
gumawa ng halos siguro kalahating kilometro na tulay, parang shortcut, hindi na dadaan dito, kundi diretso na lang ang tulay. From one part of the highway up to the other part of the highway. So, yan pinag-usapan natin. Pero ang tulay ngayon, hanggang ngayon ay hindi nawawasak kagaya ng tulay dyan sa sa Kabagan, Santa Maria, sa Isabela. Ngayon, ang tulay na ginawa ni Hermogenes Sibdane ng siyang sekretary ng DPWH ay hindi maganda, kundi simpleng tulay lang, pero may view deck siya na pwede ang lahat ng dadaan doon ay pwedeng tumigil at aakyat sa view deck at pa-selfie-selfie, titingnan nyo ang lalim ng bangin. Ganun po ang nangyari. Yun ay disenyo rin ng Japan. Ang kanyang disenyo, alamin ko kung ano ang kanyang istruktura. Kagaya nitong ikumpara natin sa Isabela na bridge. Sugod Leyte Bridge. Okay. Agas-Agas Bridge ang tawag, Agas-Agas Bridge. O tingnan natin ang Agas-Agas Bridge. Kasi kung Agas-Agas ang Cebuano, Bisaya o salitang Cebuano, salitang Waray, ng umaagos ng tubig, agas. So, agas-agas. So, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng tulay na ginawa ron at saka sa tulay dito sa Isabela at iba pang tulay. So, ito po yung tulay na agas-agas. Ipakita ko sa inyo ang agas-agas. Simpleng tulay lang siya. At mahaba rin ang span. At titingnan mo, pero bakit hindi ito nawawasak hanggang ngayon? I-share ko po. Yan po ang Agas-Agas Bridge. Yan. Ang Agas-Agas Bridge na yan, manggaling ka dito sa kabila. Saan ba yun? Dito, papunta ron o doon papunta rito, ay yung dating daanan na dito sa bundok gigilid, dadaan ay wala na, hindi mo na makikita. Naging puno na, damo na. Kasi dito, dati pag dito ka dumaan, laging may tubig yan pababa. Makita mo yung pababa, ito daan ng tubig ko. May falls. So, laging nagla-landslide. So, ito naman ang Agas-Agas Bridge, kumbaga senior cut niya. Papunta ka ito sa bayan ng Liloan sa Southern Leyte. Ang bayan kasi ng Liloan sa Southern Leyte, yan po yung bayan na kung saan ay pupunta ka kapag pupunta ka sa Mindanao. Kasi diyan sasakay mo yung kotse o kung ano man dala mong sasakyan, ikakarga mo sa Maharlika na na barko na tatawid siya hanggang Surigao City. So sa Surigao naman, baba ka naman, takbo ka na naman. So iyan po ang Agas-Agas Bridge. So titingnan natin yung ibang itsura ng Agas-Agas Bridge dito. Mas magandang tingnan. So ito siguro, hindi, isa pa. So ito, kung makita mo kung gaano kahaba ang span, kung ikumpara mo siya sa span doon sa Isabela province. Ibig ko sabihin ng span, yung distansya sa gitna ng dalawang poste. Yan ang span ibig sabihin. So, magtumingin pa tayo ng iba pa mas klaro. Ito sa tingin ko mas klaro ito.
O ito, Agas-Agas Bridge din, pero ibang kuha na litrato. Yan, Agas-Agas Bridge din yan. So diyan mo makikita na sa pagitan ng dalawang poste, yan po ang tinatawag naming span, na tinatawag ng mga engineers na span. So pag tiningnan mo, wala siyang arko-arko sa taas. So ang tanging nagbibitbit sa tulay na to para hindi mahulog ang kanyang span, ang kanyang sahig, ay ang mismong sariling lakas ng sahig. So pag tiningnan nyo sa ilalim, ang style ng pagkagawa ng tulay ay hindi siya simply supported. Ang nangyari dito ay naka-fix ang pumapatong po ang sahig ng tulay sa isang tinatawag na beam na semento sa ilalim. Tingnan po, tapos ang hulma ng beam ay curve pababa. Ayan o. Siyempre, curve pataas pero ang baba niya ay nakakabit fixed sa poste. So, yan. Ang ibig sabihin, kakaiba na tulay ito. Kasi kami, kung gumawa kami ng tulay, karamihan po na disenyo namin bilang sa mga civil engineer ay patong-patong lang sa dalawang poste. Kasi ina-avoid namin na tataas yung moment force or torque force sa mga kanto-kanto, sa kanto ng poste at sahig ng tulay. So yan po ang nakita ninyo. O bakit hanggang ngayon? Sabihin mo, hindi pa natatapos yung pamahalaan ni Gloria ay tapos na yan. So sabihin mo na 2004, ibig sabihin 20 years na sa ngayon ay hindi pa po nasira yung tulay na yan. Ibig sabihin maganda pagkagawa. So bakit hindi naman sinunod sa ganong style ang meron dito sa Isabela? Actually, pag tiningnan mong Isabela na tulay, ay napakaganda na pagkadisenyo. Parang may siya, arc. So ang technology diyon, arc din. Dito arc din kailan sa baba, sa ilalim. Arching beam ang ginamit. So ngayon, titingnan naman natin ngayon, ito ring isa siguro, nakita nyo na siguro ito. Ngayon, kung hindi siya nasira, ang ibig sabihin ay wala, ano bang ibang dahilan kung bakit hindi siya nawasak. Ibang dahilan dyan ay nakita ko ay dahil wala pong nag-alog-alog, hindi nag-alog-alog ang tulay. So ang source po ng pagkasira ng tulay yung pag-alog-alog. Sa mamaya ipapakita ko sa inyo yung katibayan na umaalog-alog ang tulay ng Isabela. Base ito po sa vlogger na isa na siyang pumunta mismo sa tulay at sinabi niya na pipil niya kahit motorsiklo lang dadaan, umaalog ang tulay. Ikumpara ko yan sa tulay sa Biliran province sa Samar region din, na kung saan umaalog-alog din ang Biliran Bridge. Kaya pinatigil ang pagdaan. So ipapakita ko ngayon sa inyo anong suggestion ko bilang isang ordinaryo na civil engineer. Ano ang cure, ano ang gamot na gagawin ng ating mga engineers dyan sa DPWH. Ang gamot na isasuggest ko po ay yung gamot na nakabase po sa karanasan ng buhay ng tao, kung anong klase mga tulay ang mas maganda. Okay? So, pwede rin po yon yung ginawa sa Agas-Agas Bridge sa Leyte na sistema, na disenyo. Pero, hindi mo siya magagawa sa ngayon sapagkat ay napakalaking gastos, bilyon na naman gagastos kung susundin mo yon. Kaya ang pinakamagandang solusyon diyan sa tulay ngayon sa Isabela ay yung solusyon na hindi nagagastos ng malaki ang pamahalaan natin at mawala na yung tinatawag na problema na mahulog ulit ang sahig. So okay? So yan po ang ating i-discuss sa ngayon. Pero bago ako tutuloy doon, nais ko muna ipakita sa inyo ang vlog ng isang vlogger na taga Isabela at kanyang pinuntahan yung tulay na ito nung hindi pa bumagsak. Ipakita natin at siya mismo magkikwento.
Kumbaga binabase ko ang aking analysis base sa hango sa totoong buhay. Okay? Ito. Iisip-isip ng ating mga subscribers na nagpaalala na tayo doon na bawal ang truck. And then, yun nga, kinabukasan ng siguro mga alas 6 ng gabi, may natanggap akong chat na sa kakilala natin na yung binlog ko daw na tulay ay naputol. So yun mga ka-best friend, sinearch ko agad sa Facebook yung Santa Maria Bridge. Ayun, lumabas na yung mga update doon sa bridge na binlog natin, no? Kasi pupunta tayo doon 26 ng hapon. Then kinabukasan ng hapon din o ng pahapon na putol na pala o Ibig sabihin, 27 po na bumagsak ang isang span ng tulay ng Kabagan Santa Maria Bridge. Pero si vlogger na ito, ng pangalan niya ay, mamaya ibibigay ang pangalan niya, 26 pumunta siya roon. Titingnan natin ang kanyang karoon na ng disconnect itong tulay. So bumagsak siya, bumigay, no? So yun, at least nakikiramdam din tayo nung panahon na nandun tayo dumaan, no? Kasi talagang ramdam mo guys yung vibration ng tulay, talagang may parang pagka dumadaan lang yung kahit motor nga lang dumaan, talagang mayroong vibrate o pag-aalog. Klaro sinabi ni vlogger na kahit motor lang ang dumadaan na umaalog. Yan ang sinasabi niya. Diretso pa tayo. So ano pa kaya pagka talagang dump truck na, talagang malakas talaga yung vibration, no? So experience ko rin yan sa tulay na yan, talagang hindi siya pwede daanan ng mga malaking truck kasi delikado at pwedeng bumigay anytime, no? So yun nga, hindi talaga nagkamali tayo ng panghinala, talagang bumigay yung tulay na yun. And then yung time na yon ay andun na tayo sa dulo na binlog natin at nagbigay na tayong paalala sa mga truck, bawal ang truck dito dumaan. So nandun yung sa vlog natin, naka-record din na nagbigay tayo ng warning na bawal ang truck doon. Yun, naka-receive tayo ng news na yun pala, bumigay talaga yung tulay na yon dahil dumaan itong truck na napakabigat na may kargang mga bato. So ito yung nakakatakot na na senaryo, yung hindi mo naman talaga ma-expect na kung kailan bibigay. Kaya nga lang, meron din talaga mga pasaway na pumapasok doon ng mga may dalang mabibigat. So hindi talaga sila nakikinig sa mga warning, no? Doon sa pagpasok mo pa lang doon, may nakalagay na doon na na limited lang yung pwedeng pumasok doon, motorsiklo, trike. Pwede siya 4 wheels, pero siguro yung mga 4 wheels na malalaki, mabibigat na capacity, bawal na guys, no? So nung nilingon ko, may nakalagay naman doon na parang sulat siya na kung ilan lang capacity ng tulay, no? So nagulat tayo na naputol siya. Sabi ko, kahapon ko lang na vlog yun, na travel vlog, pero hindi ko akalain na mapuputol talaga pala yun. Yun ang iniisip ko talaga nung nandun tayo sa may tulay, yun ang iniisip ko na baka maputol. Kaya umusog tayo dun sa kilid, sa bandang unahan pa, para kung mabali yung tulay, hindi tayo matapat sa may tubig. So yun nga, talagang hindi nagkakatotoo yung talagang nagkakatotoo yung ating paghinala sa tulay na yon, no? So grabe guys, napakalaki pala ng budget ng tulay ng Santa Maria Kabagan Bridge. So kulang-kulang pala 1 billion ang budget niyan. So laki. Talagang maganda lang siya pang motorsiklo, yan, at pang pasyalan na talaga yun, kasi hindi madadaanan ng mga mabibigat na tulad ng mga truck, hindi siya pwede daanan. Talagang pang lang siya, pang pasyalan lang talaga. Ewan ko ba't ganyan yung paggagawa ng yun nga, sabi sa news ay daw, mahinang materialis yung ginamit sa tulay na yun, kaya talagang bibigay, no? So yun,
So, abangan nyo guys dahil sa next vlog natin, pupunta tayo doon sa tulay na yon at titingnan natin kung ano yung itsura niya. Kasi yung area na yon, doon banda sa may doon banda sa unahan ng hinintuan natin yon. So kunyari ito yung tulay, ito yung pinakagilid. Dito tayo pumisto sa pinakagilid, dito siya banda sa medyo unahan pa ng pinistuhan natin. Doon banda naputol itong tulay. So medyo sa unahan pa ng pinistuhan natin. Kaya grabe. Talagang hindi ako makapaniwala na na yung magkakatotoo yung hinala natin guys. Talagang nagkakatotoo yung ating hinala sa tulay na yon na mapuputol talaga dahil dun sa ating obserbaran, no. So maganda lang siya pang overview. Maganda kasi yung view eh. Tsaka maganda yung level niya, medyo mataas kaya matatanaw mo yung yung side ng ilog. Okay, dadalhin ko kayo sa isang video nito ni vlogger. Itong isang video niya kung saan siya ay tumigil. Para mapatunayan ko lang ang pag-alog-alog. Yan lang ang purpose ko dito. So ito, ito yung isang vlog niya na pumunta siya roon. This is 1 day before the disaster. O ito, tumigil si vlogger. O may dumadaan na mga van, no? Pero hindi naman kabigatan yung dam. Yan guys, picture muna tayo. So hindi pa tayo dito nakapag-picture simula dati pa. So dito, tumigil siya sa dulo ng tulay, malapit na sa Santa Maria ata. Yung wala nang ilog. Hindi siya gumitna kasi sa gitna baka masira ang tulay, hulog siya sa ilog, malulunod siya, mamamatay siya. So first time natin makapunta dito sa bridge na to. O bumaba si vlogger, si Warren's Vlog. Ito'y panahon kuha pa na hindi pa nasira ang tulay. Ibig sabihin, wala siyang ideya. So, ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya rito ay expectedly mga totoo ang sasabihin niya. Yan. So yun mga ka-best friend, nandito tayo ngayon sa Santa Maria Bridge, no? So ito yung makikita natin dito guys. Yan ang lawak ng Cagayan River. So ayun, nandito tayo sa dulo. So dito na side going to Enrile. So doon naman yung papuntang Kabagan. Yan. Okay, so ulit dito guys. Ganda. Malamig ng simoy ng hangin dito. So yun, chariot lang gamit natin papunta dito guys. So goods na goods naman. Ayan. Okay na okay dito. So bawal yung mga truck na dumaan dito. Yun. Continue tayo guys. At syempre, thank you guys sa panonood ninyo ng ating vlog sa araw na ito. At syempre, pauwi na tayo.
At yun, continue tayo and abangan ang sunod na upload natin. So, yan po ang kanyang kuha. At siya pa mismo nagsasabi na bawal yung truck pumunta doon. So, ngayon, pupunta na tayo ngayon sa next topic ko is ano ba talaga ang dahilan bakit kulang? So, inanalisa ko sa isipan ng isang ordinaryong civil engineer. Although, magaling din ako pag-compute sa structural engineering. At ang titingnan natin dito, ano ba ang kulang dito? So, number one, na-determine ako na po na mahina ang worksmanship, ang tinatawag na pagtrabaho, ang pagkagawa nila. So, kung mahina ang pagkagawa nila, dinugtungan pa niyan saka sa kulang, hindi ko rekomendado yung disenyo na yon. Although, ang disenyo, makita mo yung arko, made of, hindi made of steel, kundi made of concrete pala yon. Tsaka both sides na arko, concrete. So, konkreto. Hinulma siya na konkreto. Kumbaga, yun po ang mga disenyo ng mga matatalinong mga engineer tsaka architect na gusto nila magpapasikat, mas binibigyan nila ng halaga kung ano ang magiging itsura ng kanilang ginawa. Kaysa yung kahalagahan ng strength of ang katibayan ng isang struktura na ginawa nila. Ganun po ang nangyari. So ngayon, kung makita mo, ang sa kanilang mga sistema, ano bang klaseng tulay yun? Gusto ko, bago ko pupunta sa tulay niyo kung anong klaseng tulay, nais ko muna kayo dadalhin sa katotohanan na ang totoo po ay noong dumaan po yung tulay, nung dumaan ng dump truck sa tulay, nakuha po ang dashcam o yung video CCTV ng dump truck na nakatutok ang kamera sa tulay. So bago pa lamang tumawid ng span ang dump truck ay nabagsak na. Ang ibig sabihin nito, ang katotohanan ay hindi overload ang problem. Hindi po overloading ang problem. Bakit hindi overloading? Kasi po, nabagsak ang tulay na hindi pa nakatapak ang dump truck sa span na yun. O ito ang katibayan. Ito po yung nakuha sa dashcam ng truck na yon. Siyempre, depensa ng driver ito. Nawala hindi siya pwedeng ikulong. O ito, tingnan natin. So, ibig sabihin, ang isisihin lang talaga numero 1 dito, number 1 sisihin ang kontraktor, tsaka DPWH. Ayan. At syempre, mga kontraktor, yung mga congressman na kumita. Ito, pakinggan nyo po. Bago ko tuloy, nais ko lang bantayan ninyo itong truck nito, ito yung dashcam niya, yung video niya sa loob ng driver seat. So ngayon, padiretso niyan, bibigyan ko na kayo ng ideya, bago sa tumawid ng tulay, ay bumagsak na yung span ng tulay na yon. Ayan, bumagsak na kagad. So, very clear, hindi pa nakatawid ang dump truck, bumagsak na kagad. Ulitin ko para makita nating lahat. Ayan. Ang problema ng ang problema ng driver ng dump truck ay hindi niya naiprinuhan, kaya nahulog na rin ang dump truck niya doon sa tulay na bumagsak. Very clear? Ulitin ko pa ulit para klaro. Para klaro sa lahat, wala tayong tinatag espekulasyon. Ito'y katotohanan ang pinagkukwento natin, katotohanan ng detalye. Yan.
So, yan po ang very clear na hindi pa tumawid, hindi pa nakatapak ang dump truck na 100 tonelada ang bigat ay nabagsak na. Ano kaya ang dahilan? Ngayon, nung sinabi nitong vlogger na si Warren Vlog, na nung tricycle nga lamang ay umaalog-alog na. Wala yang pinag-iba doon sa biliran na kahit motor lang dumadaan, umaalog-alog na rin. Ang tagal na ng Biliran Bridge. Pero ngayon lang daw nila naranasan na yung tulay ay umaalog-alog. Anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin po niyan, katumbas din yan ng tinatawag na mahina ang pundang disenyo, wala siyang, pag umalog-alog kasi ang tulay, ibig sabihin po, yung atrasabante na galaw ng tulay ay walang pumipigil. Walang pumipigil, kaya kung walang pumipigil, aalog-alog siya. So, kailangan po merong pipigil. So, ngayon, ipakita ko sa inyong disenyo na hindi nasira. Pero bago yan, ipakita ko muna ang disenyo ng Biliran Bridge. Ito ngayon, ang Biliran Bridge, mula nung umpisa ng alog-alog yan, ay hindi na pinapadaanan sa mga sasakyan, sinara na muna. At ang nangyari dyan, bangka muna ang lahat ng pasahero pag dumaan. So, hindi sila pwede makadaan dyan sa ipapakita ko sa inyo ang disenyo ng Biliran Bridge. Halos may kapareho po sa Isabela Bridge. Tingnan nyo, nakita nyo ba? Iyan po ang Biliran Bridge. So, nakita nyo ba? Ang disenyo niya ay walang brace sa gitna, diagonal brace, wala. Basta, perpendicular lang, 90 degrees ang angle mula sa sahig. Ang mga parang poste, kung titingnan, pero hindi poste ang tawag dyan. Kinakabit siya sa steel truss na arko sa taas. At ang steel truss na arko, yun ang nagbibigay ng lakas na humahawak sa bigat ng sahig ng tulay. Yan ang nagbibit-bit. So, walang pinag-iba itong arko na truss o steel truss kaysa sa simento na arko na ginawa sa Kabagan Bridge. Pareho din yan. Ngayon, pag naalala mo yung Kabagan Bridge, ay parang rod din lang. Isang rod pababa. Ganon din lang ang kanyang disenyo. So, okay? So, kung ganon ang disenyo niya, kapariha din yan sa ginagawa dito sa Biliran Bridge. So, anong meron dyan? Nais kong ibigay muna sa inyo itong isang dinrowing, although hindi to siya, pero dapat ay 6 na mga tie rod ang nilagay niya. Pero ito drawing lamang ito. Pero ang nakalagay po rito ay 5 lamang ang tie rod. O ipakita ko muna sa inyo. Hindi mo na kailangan maging engineer para maintindihan nyo ito. Yan Yan ay dinrowing, parang kaganon din na may arko din. Ang nangyari dyan, kagaya sa Biliran Bridge, na tingnan nyo ang kuwan ko ng kamay ng aking cursor. Parang kagapareha din sa Biliran Bridge na isang straight lang na paganon ang naghahawak sa sahig ng tulay. At kinakabit doon sa arko. Yan. Ganon lang siya kasimple. So, ang tanong ngayon, paano ang gagawin pag ganito, pag umaalog-alog, ibig sabihin, pwedeng gumalaw atras-abante ang sahig. Pwedeng gumalaw atras-abante. So, kung pwede siya gumalaw atras-abante, darating punto, pabalik-balik siya na mahuhulog siya. Yan po ang nangyari dyan sa tulay. So, ano gusto ngayon ang mangyari?
ito suggestion ko sana kung ako nag-design diyan at itong suggestion ko po ay ito rin po ang aking gustong gagawin ng lahat ng pag mag-repair sa tulay na 'to. Sandali lang, kukunan ko muna litrato, yung din-drawing ko. Ito. Dali lang ha. So, ipapakita ko sa inyo kung ano dapat gagawin ng gobyerno natin para maayos yung tulay na yan at magagamit pa. At hinihimok ko ang engineers ng DPWH na i-considera itong aking suggested na design. So itong gagawin natin, yan po ang disenyo na nangyari doon sa Cabagan Bridge. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang din-drawing ko. So, din-drawing ko kung ano yung design mismo ng Cabagan Bridge. Ito po siya. So, nakita nyo, drawing ko lang yan. So, yan ang nangyari sa Cabagan Bridge. 6 na rod. Rod ito nakita nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na rod ang nilagay nila. Tapos itong si ilalim, itong sahig ng tulay. Tapos itong arko na nakita ninyo sa cursor ng aking mouse, ito po ay simento pala itong ginawa na binuo ng arko. So, yan po ang ginawa. Tapos, ang ginawa nila, itong bawat rod ay ibinaon sa simento. Kada simento, binaon. Binaon yun doon. Tapos, sa itaas, nakadikit sa arko. Ang sa ilalim naman, sa tulay, ibinaon din sa positive, hindi baon nito eh. Kumbaga, parang binilding lang o may bolt ginabit sa ilalim ng sahig ng tulay para bitbitin niya yung sahig ng tulay. Ang tawag diyan ay slab. Yung slab o sahig ng tulay ay binubuo po yan ng bakal din ang ginamit. Binubuo ng wide flange. Ang wide flange naman, pinorma yan, winilding sa isa't isa o dinikit gamit ang bolt at pinatong sa itaas ng wide flange ang simento at asfalto. Yan po ang disenyo niyan. So, ngayon, nais ko ipakita sa inyo ano ang suggestion ko para dito, para gumanda naman ang magiging magagamit pa ang tulay. Ida-download ko muna yung ginawa, din-drawing ko ulit at kinunan ko litrato na disenyo ko ano dapat disenyo gagawin dito. Sigurado ako na yung mga Filipino engineers na nakikinig sa akin ngayon dito ay agree sila sa akin kung anong dapat ang gagawin. So, okay, ito na siya ang gusto ko mangyari. Ang gusto kong cure sa dito, ito ang kung bakit nag-alog-alog, kumbaga gumagalaw na hindi mo makita sa mata mo, pero gumagalaw yan. Gumagalaw at trasabante ang sahig ng tulay. So kung gagalaw yan, gaganon-ganon yan. Hindi mo lang makita sa mata mo. Pero mararamdaman mo kung ikaw ay pumapatong dyan.
Mararamdaman mo pag alog-alog na tulay. Ang swaying ang tawag diyan. Swaying up and down. Up and down. Ang problema na swaying ko minsan, left and right, left to right. So, up to down, gano'n yan. Tapos pwede rin swaying ang left to right, left to right. At kung left to right, delikado rin yan na mahulog. Parang duyan na pag maximum na ang angat ng duyan, maximum absorption na po ng puwersa na dulot ng paggalaw. So dapat ang retrofitting na ginawa dito ay hindi lang retrofitting sa support sa ilalim. Pero nakita ko walang problema ang support sa ilalim ng tulay. Wala rin ako nakitang problema sa arko na ginawa. Ang nakita kong problema sa paglagay ng number 1 ng rod. Hindi nakaayos ang connection ng rod doon sa arko na simento. At hindi rin maayos ang connection ng rod dito sa ilalim ng sahig ng tulay. Pero kahit ganun pa man, delikado pa rin ang disenyo na yan. Kaya ang nirekomenda ko, titingnan mo, susundin natin ang kung ano ang ginawang design sa Quiapo Bridge at saka sa Ayala Bridge. Pareho lang ang nag-design yan. Ang nagdisenyo po niyang Quiapo Bridge at saka Ayala Bridge dito sa Manila ay yung nag-design po na engineer o architect na gumawa ng Paris Eiffel Tower. Siya po ang gumawa. Kaya napaka-historic niyang tulay na yan sa Quiapo Bridge at yung sa Ayala Bridge, pareho ang disenyo na ang gumawa niyan, nagdisenyo niyan ay yung engineer or architect na gumawa ng Eiffel Tower sa Paris, sa France. So titingnan natin ngayon ang aking suggestion. Ito po ang gagawin ko, suggestion ko na disenyo dapat para magagamot siya. At least hindi na magastos para sa gobyerno. O nakita ninyo? So nakita ninyo, lagyan lang ng diagonal brace. Diagonal brace sa from the left, may diagonal brace na towards ang down niya ay dumidikit doon papunta sa gitna. Tapos pag lampas sa gitna, baliktad naman ang angle ng diagonal brace. So ganun ang lahat ang gagawin. Ano ang magiging function ng diagonal brace? Ang diagonal brace, pag nilagay mo yan, matitigil na ngayon ang paggalaw na back and forth. Matitigil na ngayon. At kung bakit ko nasabi na mas matibay yan, tingnan nyo po yung nangaring disenyo. Ito po yung sa Quiapo Bridge at saka sa Ayala Bridge. Tingnan nyo yung disenyo. O yan. Nakita ninyo, yan ang Ayala Bridge at saka yung Quiapo Bridge. Parehong design yan. Ang gumawa po nito, ulitin ko lang, ay ang nagdisenyo ng Eiffel Tower doon sa Paris, sa France. So, yan po ang ginawa niya. So, nakasulat siya? Sulat Frances. So, siya ang yung French architect o engineer na yon ang kinuha ng American government para magdisenyo ng mga tulay na yan. So nakita nyo ang depekto? Ganon dapat. So ngayon, ang problema dun sa unang depekto, huwag na po nating gayahin yun. Wala muna akong sisihin kung sinong gobyerno ang may kasalanan nito. Kasi unang-una, hindi mo pwede sisihin si Gloria Arroyo. Sa panahon pa ni Gloria Arroyo, nangyari po ang disenyo, pagkagawa ng disenyo. Ipasok ko muna dito yung Cabagan Bridge. Paano ginawa? Ayan. Yan ang pagkagawa ng Cabagan Bridge. Cabagan Santa Maria Bridge. Tingnan natin. So nakita ninyo yung ginawa yan,
makita niyo yung cursor ko, ito pong arko na ginawa nila, gumawa sila ng hulma sila. Sa hulma nila, halata mo na sa gitna ay walang simento. Kumbaga, ang simento parang square box lang ang nangyari o sa labas lang ang buhos ng simento. Sa gitna niya wala siyang simento. So, magaan ngayon ang arko at hindi mo siya ang wala siyang humina yung tinatawag naming dead weight o kanyang sariling bigat. Na sa ganitong disenyo, dinidesign ng mga engineers na kaya niyang hatakin para hindi mahulog ang mga sahig ng tulay. Tingnan mo paggawa ng sahig ng tulay, yan, steel yan, no? Pinagdikit-dikit. Tapos papatungan yan ng simento at saka asfalto. Pag tingnan mo sa gilid, yung tie rod, 6 na tie rod lamang ang nilagay. Yan po ang disenyo na nangyari dito sa ating sa Kabagan na tulay. So ngayon, ibalik ko yung disenyo ko na gagawin na sana ay ito ang susundin ng Philippine government, ng DPWH. Ayan. So nakita nyo, meron siyang brace. Dapat ganun ang gagawin. Sayang ba naman ang tulay na to? Napakaganda. Hindi sana nawala ang ganda niyan kung inayos. So titingnan natin ngayon ang ganda ng tingnan mo ang ganda ng tulay sa panahon ng tigbaha. Alam mo kung bumaha diyan sa Cagayan River, parang umaapaw na lahat ng lupa ay tinatabunan ng tubig. O, tingnan mo, yung huling baha na hindi pa sira yung Kabagan Santa Maria Bridge. Yan. So nakita ninyo? Yan po ang Kabagan Santa Maria Bridge. So